Work with me as a beginner nail tech, one client nail day. So ngayon, nagpe-prepare na ako ng mga tools na gagamitin sa kuko ni client. As you can see, ni-sanitize ko muna yung mga tools na gagamitin using warm water and alcohol. Yun lang yung ginagamit ko pang sanitize para matanggal yung mga germs and bacteria. No, tapos kayo na bahala. Ayan, naguluhan pa si ate mo, 'di niya alam kung anong gagamitin niyang ilaw para kay client. Pero mas prefer ko yung ganyang kulay kasi makikita mo talaga yung nails ni client. Ayan, chineck ko muna yung mga kamay ni client, yung nails pala, sorry, 'di ba? Since gel polish lang naman yung nasa nails ni client, hindi na ako mahihirapan mag-remove niyan. And niready ko na rin yung acetone and yung cotton na gagamitin ko. Diba? Perfect. Ayan. Next, lalagyan ko na ng tangina nag-prepare pa siya. Na nga, nag-prepare na siya gagamitin. Hindi ko in-expect na meron pa palang ganun. So ngayon, nire-remove ko na yung nails. Wow, tapos na siya agad. Next, of course, in-sprayan ko ng alcohol para malinis and wipe ng tissue, okay? So, next is dahan-dahan ko nang nililift yung proximal nail fold ni client para mas ma-expose yung nakatagong cuticle. So, isa rin talaga to sa pinaka-importanting part ng pag-nail prep since yung goal natin ay linisin at alisin ang patay na cuticle na nakakapit doon sa nail plate ni client. Kung maayos at malinis ang pag-prep, ibig sabihin maganda ang kapit ng gel polish at nababawasan ang lifting. So, kabuuan, matagal ang retention. Perfect, right? Dito nilalagyan ko na ng powder yung nails ni client para mawala yung moisture. So, dito nililinis ko na using diamond flame bit. So, inisip ko na yung boring part. Ito, nagtatanggal na ako ng cuticle ni client ko. Loading siya. Tapos ngayon gagamit ako ng 3-function nail prep ni Modelones Model 1 Evans. Tapos naglalagay na ako ng painless glue from Anis. As of now, gandang-ganda ako sa performance niya. Wow! So, ayun, kasi nga wala nga siyang mahapde feels and masakit kapag nilalagay sa UV lamps. UV lamps? Kasi nga, painless nga ni tapos ayan, naka-ano na ako, nag-skip na ako dun sa video. Actually, wala kasi talaga akong video dun sa ano, naghahanap kami ng nail tips ni client. Ngayon, nilalagay ko na siya using anis pa rin yung kaninang ginamit. Kasi para dyan naman talaga yan, di ba? Tapos, ayun, make sure nyo na side to side yung paglalagay ng tips kasi naranasan ko sa akin kasi baguhan nga ako, di ba? Ano, di siya pantay, di siya tugma, so ending, ayun, nasira siya. Dito, yan, alcohol, nilinis ko na yung ilalim, na buff ko na rin yan, buff ba, ewan ko. Basta, inanuhan ko na siya, ewan. Tapos, ang bilis niya, ngayon, nasa gel polish na siya. Inspo ni client, wala talaga siyang pinaka-final inspo, basta ang gusto niya daw kulay is green, dark green, olive green, basta mga ganyan, light green, yun yung gustong-gusto niya. So, wala kaming pinaka-inspo na pinagayahan. Tas sabi ko, lagyan na lang namin ng parang 3D, ay hindi, chrome na gold. So, ayun, ayan, ganyan na siya. Tapos, pagkatapos niya, naglagay na lang ako ng matte top coat para maglagay ng gold. Ayan, nag-explain pa kung ano pa nang ilalagay, kung saan siya banda na part, kung ano, kasi baka mamaya, ewan, beginner, tapos isisihin kapag charis. Ayan, tapos naglagay na ako ng ganyan. Ayan, nag-art na ako. Bilog-bilog yan. Hindi ko siya, naguguluhan ako kung bilog ba, kung octagon, kung anong shape yung gusto. Basta ganun-ganun. Tapos, ayan, naglagay na ako ng ganyan. Ayan, alam ko, between stars, ewan, basta parang ganyan din siya. Tapos, ayan, tips, French tip. Pero parang hindi siya French tip. Kasi nga, beginner, ano ba, pagbigyan nyo na. Tapos, ayan, sa ano, parang print ng mga animal print. Ayan. Tapos dito naglagay na ako ng high gloss top coat from Anis. And final result. Perfect. O, diba? Bam, 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 bam.